What is the importance of Christian baptism? Many others like you have asked the question. The Bible has the answer, and we can help you with it. Discover more on gotquestions.org. Christian baptism is one of two ordinances that Jesus instituted for the church just before his ascension. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Simply put, the church is responsible to teach Jesus' word, make disciples, and baptize those disciples. These things are to be done everywhere until the very end of the age. The clearest point we can make, if for no other reason, baptism has importance because Jesus commanded it. Now, how about some baptism history? Baptism was practiced before the founding of the church. The Jews of ancient times would baptize proselytes to signify the convert's cleansed nature. John the Baptist used baptism to prepare the way of the Lord, requiring everyone, not just Gentiles, to be baptized. However, John's baptism, signifying repentance, is not the same as Christian baptism, as seen in Acts. Christian baptism has a deeper significance. Baptism is to be done in the name of the Father, Son, and Spirit. This is what makes it Christian baptism. When we are saved, we are baptized by the Spirit into the universal church. We were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Baptism by water is a reenactment of the baptism by the Spirit. Christian baptism is the means by which a person makes a public profession of faith and discipleship, wordlessly communicating, I confess my faith in Christ. Jesus has cleansed my soul from sin, and I now have a new life of sanctification. Christian baptism illustrates in dramatic style the death, burial, and resurrection of Christ. At the same time, it also illustrates our death to sin and new life in Christ. As the sinner confesses the Lord Jesus, he dies to sin and is raised to a brand new life. Being submerged in the water represents death to sin, and emerging from the water represents the cleansed, holy life that follows salvation. Paul puts it this way: We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Now we realize there are a lot of words floating around here. Very simply, water baptism is an outward testimony of the inward change in a believer's life. Christian baptism is an act of obedience, and although closely associated with salvation, baptism is not a requirement to be saved. First, a person believes in the Lord Jesus, and second, he is baptized. A new believer in Jesus Christ should desire to be baptized as soon as possible. In Acts 8, the eunuch said to Philip, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" Immediately, Philip baptized the man. Today, a new believer should seek water baptism at the earliest possible opportunity. In conclusion, baptism illustrates a believer's identification with Christ's death, burial, and resurrection. Everywhere the gospel is preached and people are drawn to faith in Christ, they are to be baptized. All right, that answers your question. What is the importance of Christian baptism? Thanks for watching.
Sige po, ituloy natin ang palakpak na yan para sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Amen. We are here to celebrate and we are here to bless the name of our Lord Jesus. Amen. Wala tayong ibang gagawin kundi ibabalik natin sa Kanya ang mataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Ang lahat po ng narito ngayong umaga ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. At ang lahat ng nandito po ay nag-express ng faith na mula sa ating Panginoon na tayo po ay nabautismo sa Kanya. Amen. Hallelujah. At dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, dahil po sa pinaniwalaan natin na ginawa ng ating Panginoong Hesus, ano po yun? Na siya po ay namatay, siya po ay inilibing, siya po ay nabuhay, at siya po ay babalik ng muli. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan po ang unmerited favor ng ating Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. We praise your name, Lord. We bless your name, O God. Praise your name. Walang ibang katulad mo, Yes. Panginoon. Walang ibang kagaya mo, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At kaya po tayo nagpabautismo dahil nanampalataya tayo doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya po ngayong umaga, i-express natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ibalik po natin sa Kanya. Hallelujah. The unmerited favor na meron po tayo. Hallelujah. Praise your name, Lord. Purihin natin ang Diyos. Awitan natin siya. Sayawan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We are favored.
with love and tender mercy. Hallelujah. You are unmerited favor. Sabihin mo po sa kapatid mo, you are favored. You are faithful. Amen. Hallelujah. Charito. Hallelujah. Ang sarap ng Panginoon, ano? Hindi dahil sa ginawa natin, wala naman tayong ginawa. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Freely gave, so freely I've received. Sabihin natin, you freely gave, Lord. I freely receive, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming dakilang Ama, na hindi mo pinagkaitang iyong anak para po sa aming kaligtasan. Salamat, Lord, that we are favored, O God, dahil sa ginawa ng anak mong si Jesus. Panginoon, tunay po na ang kagalakang binibigay mo sa iyong mga anak ay wala pong katumbas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na bago ka umakyat sa iyong kaharian, iniwanan mo sa amin ang banal na Espiritu mo. Ang tubig mo, Panginoon, na kahit kailan hindi kami mauuhaw. Salamat po. Bumaba ka dito sa lupa, nagkatawang tao ka upang kami abutin. At sa iyong pagbabalik, iniwanan mo kami ng magiging guidance namin, Lord. What a wonderful Savior we have. Amang Diyos, ngayong umaga, kagaya ng isang usa, kami po ay naglolonging sa iyo. Sa banal mong Espiritu, Panginoon, hayaan mong ikaw ang palagi naming maging heart desire, Lord. Dahil ikaw ang aming kailangan palagi, Panginoong Yesus. At salamat po sa pagtugon mo dahil sinabi mo, kung kami tatawag sa iyo, kami po ay iyong pakikinggan. At sinabi mo po, kung kami kakatok sa iyo, kami iyong pagbubuksan. Amang Diyos, banal na Espiritu, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Puspusin po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu, ng iyong tubig na hindi kailanman matutuyo, Panginoon, na kahit kailanman na hindi magbibigay ng kalungkutan, kundi magbibigay ng buhay, kalakasan, at pagkaputol ng uhaw, Panginoon. Salamat po, Lord God. Hallelujah. As the deer panted for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Him. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Let's sing to the Lord. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. Yes, you are, Lord. I love you more than any other, so much more than anything.
to worship Thee. You alone, O God. You alone are my strength, my shield. To You alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To You alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. And I long to worship Thee. And I long to worship Thee. We worship You, Lord. We worship You. We worship You, Lord. We glorify You, Lord. Thank You, Jesus. We worship You. We worship You, Jesus. Oh, how wonderful and how beautiful You are, Lord. We worship You in spirit and in truth, Lord. For You deserve all the praises, oh God. We worship You, Lord God. Hallelujah. We worship You. We worship You alone. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, beautiful Savior, yes You are, Lord. All of our majesty, risen kings, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer,
Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place, oh God. We worship you, Lord. We worship you. You are our desire, Lord. We bless the Lord. We enthrone your name, Jesus. Filled in this place, Lord. Oh, we worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Come on, church, let's feel the presence of the Lord. We worship you, Father God. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Jesus. We worship you, oh God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We magnify your name, oh God. We bless your mighty, mighty name, Lord. We bring back all the glory, all the praises, all the honor, all the power, all praises to your name, Lord. All praises to your name, Lord. Hallelujah. 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 Lahat ng langit at lahat ng lupa ay luluhod. Luluhod sa banging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng anghel sa langit ay sumasabay na nagpupuri, sumasamba sa dakilang Diyos, sa dakilang Diyos, sa dakilang Diyos na maghahari, na maghahari. Hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. All the glory, all the praises, all the power belongs to you, Lord. You are Jesus. You are Jesus. You are King. You are King. You are King, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We exalt your name, Lord. In Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Glory to you, Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Amang Diyos, ang Panginoong Yesus, at ang Banal na Espiritu. Alam niyo po, pinakananasa ng bawat gawain, ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang presensya ng Banal na Espiritu. Alam po ninyo ang sikreto. Kapag ang pangalan ng Panginoong Yesus ang ating itinaas sa ating kalagitnaan, ang trabaho ng Holy Spirit ay luwalatiin ang Panginoong Yesus. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Yesus lamang. Ang sabi nga ng Biblia, sa kanyang pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon, sa kaluluwalhati ng Amang Diyos sa langit. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
Sige, huwag natin tipirin. Huwag natin tipirin. Huwag natin tipirin ang ating pagpupuri. Welcome natin ang presensya ng banal na Espiritu. Let us welcome the presence of the Holy Spirit. Amen. 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 Makaupo na po tayo. Alam niyo po, dapat nung isang linggo, itong ipipreach ko. Nakikinig ba kayo? Dahil nung isang linggo, Feast of Pentecost. Alam niyo ba ang Pentecost? Yung bumaba ang banal na Espiritu sa mga disciples at pinanganak ang iglesia. Sabihin natin ipinanganak. Dapat yun na ipipreach ko, pero nagkaroon ng problema, kaya ibang preach ko. Pero ngayon, itong ipipreach ko. Ano? I would like to preach about the Holy Spirit. Are you excited? The Spirit of grace. Siya nagdadala ng grace sa ating buhay. Yung ginawa ng Panginoong Yesus, ina-apply ng Holy Spirit sa atin. That is grace. That is biyaya. Amen. Bago po ako pumunta sa preaching, manalangin po muna tayo. Pasensya na po at ginagamayan ko pa itong tablet. Salamat nga pala doon sa mga kapatiran na nag-contribution para ibig sabihin magkaroon ako ng tablet at makapag-preach ako. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa tinipon mo kami muli mga kakapatid sa banal na lugar na ito upang luwalatiin, sambahin ang banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po sa worship team, sa mga awitan na pinagkaloob mo po sa kanila upang ihanda ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po. At we entrust to you this learning time, Panginoon. Hayaan mo po na lahat ng aming sasabihin at gagawin ay para lamang sa kaluwalhatian ng anak mong si Jesus. Because in your presence there is fullness of joy. Lord, you inhabit the praises of your people. Panginoon, marami pong salamat. Lord God, salamat po. Tinitiwala po namin sa inyo ang oras na ito. Pagpalain mo po ang pangangaral ng inyong banal na salita. Ito'y tumimo ng malalim sa aming mga pusong mapagpakumbaba. At tunay nga na mapuspos kami ng banal na Espiritu habang pinag-aaralan namin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Salamat po kami under grace, under ng biyaya mo po, Panginoon. Kami po'y pinagpala, kami pinaburan, kami malulusog, kami malalakas, kami masisigla, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Kami highly blessed because what Jesus did on the cross. Kami po'y masagana. Sabihin natin, masagana. I'm wealthy. I'm healthy. I'm pretty. Yes, O Lord God. Salamat po, Amang Diyos. Sa inyo po ang kapurihan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Ang nais kong dalhin ngayong umaga ay ano ang bautismo ng banal na Espiritu. Sabihin natin bautismo. Hindi lang yung binautismo tayo sa tubig, kundi yung bautismo ng banal na Espiritu. Isa sa mga kontrobersyal na paksa sa ating kapanahunan ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Marami ang nadadaya dito. Ang kontrobersyang napapalo dito ay ito. Maraming mga denominasyon o sekta ng reliyon na naniniwala ang baptism ng Holy Spirit ay hiwalay o pangalawang karanasan matapos na
Naintindihan niyo ba? Ang akala ng marami, it is a second work of grace. Yung pagkatapos mong maligtas, ikaw ay babautismohan pa ng banal na Espiritu. Maghihintay ka pa. Pero, ano bang itinuturo ng Biblia sa atin? Yung paniniwala ito ng karamihan ng mga charismatic at mga Pentecostal. Sabihin natin charismatic at Pentecostal. Hindi ko naman inaatake ang mga grupong ito. Pero ibig sabihin, kailangan malaman natin ang katotohanan. Kung anong talagang bautismo ng banal na Espiritu. Ito ba ang turo ng Biblia? Kasi ang paniniwala ng iba, kapag ikaw ay hindi ka pa nababautismo ng Holy Spirit, hindi ka pa nag-speaking in tongues, o halimbawa hindi ka pa nag-speaking in tongues, hindi ka pa nababautismo ng Holy Spirit. At ang masama pa, sabi ng iba, kapag hindi ka nag-speaking in tongues, nagsasalita ng ibang wika, wala ka pang kaligtasan. Yun ang sabi nila, di ba Tessa? May nakausap si Tessa na grupo. Kapag hindi ka nag-speaking in tongues, wala kang kaligtasan. Ito ba ang turo ng Biblia? Lahat ba ay kailangan mag-speaking in tongues para mabautismo ng Holy Spirit? Lahat ba ay kailangan turuan mag-speaking in tongues? Kaya may mga seminar para magturo nito. May mga gawain na mayroon silang seminar in speaking in tongues. Di ba, yung mga naniniwala dito, yung mga aser nila, dadaling ka sa unahan. Di ba? Tapos ilelehens ka para ikaw ay mag-speaking in tongues. Tapos pag hindi ka pa nag-speaking in tongues, bubulungan ka. Bubulungan ka ng mga sasabihin mo. Di ba? Binubulungan ka. Alam nyo, binubulong? Careless whisper. Binubulong nila. Hanggang sa mag-speaking in tongues ka. Hindi ka paligtas, tama. Ang unang tanong na naisagutin sa atin ng Biblia ay, ano ang kahulugan ng bautismo ng banal na Espiritu? Makinig kayo mabuti para hindi kayo nadadaya. Ano ang kahulugan ng bautismo ng banal na Espiritu? Okay, ito ang kahulugan. Ito ay gawain ng banal na Espiritu, hindi ng pastor o ng iglesia, na kung saan inilalagay tayo ang sino mang nagtiwala kay Kristo sa katawan ni Kristo at the moment of salvation o sa sandaling siya ay maligtas. Ito'y hindi hiwalay o pangalawang karanasan. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Kristo, kapag umangkas ka kay Kristo, kapag nagtiwala ka kay Kristo, sumampalataya ka, binabaptize ka ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo sa church. Nilalagay ka sa katawan ni Kristo. Kaya hindi ito hiwalay. The moment of salvation, ikaw ay nababaptize ng Holy Spirit. Hindi katulad ng paniniwala ng marami, kailangan maghintay ka pa. Pero ang totoo, kasi pinag-aralan ko to maski nung araw ganitong paniniwala ko At the moment of your salvation, nilalagay ka ng Holy Spirit, binabaptize ka ng Holy Spirit. Pag sinabing binabaptize, inilulubog ko, inilalagay ka. Saan ka nilalagay? At the moment of salvation, sa sandaling siya'y maligtas, ito'y hindi hiwalay sa pangunahin, hindi ito hiwalay o pangunahing karanasan matapos mo maligtas. Ito'y nangyayari sa sandaling ikaw ay maligtas. Kaya ang binabautismo ng banal na Espiritu ay yung mga ligtas na, hindi ito para sa lahat ng tao. The moment you believe, you put your faith in Jesus Christ, you are baptized by the Holy Spirit. Amen. Yun ang dapat nating malaman. Hindi ka na dapat maghintay, hindi ka na kung ano nung antayin mo pa, kung ano mga ritual pang kailangan, kung ano mga requirements. The moment you believe, you put your faith in Jesus Christ, then the Holy Spirit baptizes you into the body of Christ. Amen. Inilalagay ka ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay meron tayong tinatawag na universal church.
Kapag naligtas ka, una kang inilalagay ng Holy Spirit sa Universal Church o pangkalahatang iglesia na binubuo ng lahat ng mananampalataya sa buong mundo. At pagkatapos ay ilalagay ka sa mga local churches. Kapag inilagay ka sa local church, body, pero after na ilagay ka sa local church, ilalagay ka ng Holy Spirit sa local churches. Amen. Para doon mo ipagamit sa Diyos ang iyong mga talento at para maglingkod ka sa gawain niya. Doon ka magta-tithes. Doon mo ibibigay ang sarili mo. Doon ka magko-commit sa local church. Pero una, binabaptize ka sa katawan. The body is only one. There is only one body, sabi nga sa Ephesians. Binabaptize muna tayo ng Holy Spirit sa church. Pagkatapos, ilalagay ka ng Holy Spirit sa mga churches. Naintindihan nyo? Kaya hindi na big deal sa iyo dumalo. Hindi na napipilitan kang dumalo dahil hinilagay ka ng Holy Spirit sa church eh. Kaya gusto mo nang dumalo. Gusto mo nang dumalo, hindi ka pinipilit. Hindi ka kinokonsensya. Amen? Hindi ka lumiliban. Dahil gusto mong maglingkod sa Panginoon, ibigay ang sarili mo. Dahil nilagay ka, ang Holy Spirit ang naglalagay sa iyo sa local church. Amen ba? Now, pag-aralan natin, kailan tinanggap ng mga alagad ni Kristo ang Holy Spirit? Okay. So, 1, chapter 20, verses 21 to 22. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal ni Espiritu. Hiningahan. Hiningahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Tinanggap nila ang Holy Spirit. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, natanggap na ng mga alagad niya ang Holy Spirit. No? Tandaan natin, natanggap na ang Holy Spirit bago umakyat sa langit. Kasi nangyari ito doon sa upper room nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Hininghan niya ng Holy Spirit ang kanyang mga alagad. Tinanggap na ba ng mga alagad ng Holy Spirit? Tinanggap na? Tapos na. Hiningahan na. Sila ay tinatahanan na ng Holy Spirit dahil nabuhay na si Jesus mula sa mga patay pagkatapos niyang mamatay sa krus at bayaran ang kasalanan. Available na ang kaligtasan dahil sa tinapos at gawa ni Kristo. Available na. Sila ay mga ligtas na. Pero nakapagtataka na matapos nilang tanggapin ang Holy Spirit, bakit ba kailangan nilang mabautismohan ng Holy Spirit? Kasi bago umakyat, di ba, yung last episode ng buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa, nasa bundok sila, di ba? Nasa bundok ng Olivet. Nagsalita ang Panginoon bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, sa Gawa chapter 1 verse 5, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw, ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Iba yung tinanggap nilang Holy Spirit, iba yung babautismohan ng Holy Spirit. Tandaan natin, iba yung tinanggap, hiningahan sila ng Panginoong Hesus. Iba yung babautismohan ng Holy Spirit. Mababasa natin sa mga Gawa chapter 2, verses 1 to 4. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes. Ang Pentecost, it means 50 days. 50 araw. Ka-50 araw. Nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay, doon sa upper room. Isang silid doon sa itaas na kwarto. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. The Holy Spirit is symbolized by air.
O ipo-ipo, minsan hindi naman malakas na hangin. Pero dito sa upper room, yung malakas na ipo-ipo, umihip. At purong ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Nagkaroon sila ng vision na may dila ng apoy sa bawat isa sa kanila. Hindi naman sila nasunog, hindi naman literal na apoy ito eh. Dahil kung literal na apoy ito, masusunog sila. Di ba? Masusunog sila. Pero nagkaroon sila ng vision. Nakita nila na bawat isa ay may dila ng apoy, symbolizing the Holy Spirit. Na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Anong klaseng wika ito? Mamaya malalaman natin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Nang dumating ang Holy Spirit sa kanila, doon nagsimula na ipanganak yung katawan ni Kristo o yung iglesia o church. Nung dumating yung Holy Spirit sa kanila, doon nagsimulang ipanganak. Sabihin natin lahat, ipanganak. Kaya nga pag tinanong kayo, when did the church begin? The church began at Acts chapter 2. Yun ang kapanganakan ng iglesia. Nung sila'y mabaptize ng Holy Spirit, yung mga alagad. Alam niyo na, yun ang kapanganakan ng church. Ang ginawa ng ibang denominasyon, tulad ng mga Pentecostals at Charismatics, doon sila nag-focus sa pagsasalita sa ibang wika. Doon sila nag-focus dahil yun ang tenets of faith nila eh. Kabilang sa statement of faith nila. Hindi naman ito ang pangunahing tema ng mga gawa. Hindi yun ang pangunahing tema na aklat ng mga gawa, yung speaking in tongues. Pero binigyan diin ng mga charismatic at Pentecostal. Ang speaking in tongues ay sideline lamang. Ang pinaka-mainline ay ang kapanganakan ng iglesia na kung saan ang speaking in tongues ay naging daan lang para ito maisakatuparan. Kaya nag-speaking in tongues yung mga alagad eh. Now, gusto ko sabihin sa inyo, hindi ito yung hindi naintindiang wika na walang katuturan. Ito'y lengguwahe. Sabihin natin lengguwahe. Languages. Bakit languages? Binigyan sila ng kakayanan ng Holy Spirit na magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Bakit sila binigyan kakayanan ng Holy Spirit na magsalita ng iba't ibang wika? Ano ang nangyari pagkatapos na sila'y mabautismo ng Holy Spirit at magsalita ng ibang wika? Sabi dito, marami sa Gawa chapter 2 verse 42, marami ang naniwala sa kanyang mensahe. Di ba nag-sermon si Apostol Pedro? Pero pagkatapos niyang mag-sermon ng gospel, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na yon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Nag-sermon si Apostol Pedro. Now, maraming taong tumanggap. Yun ang simula ng iglesia. That's the birth of the church. Yun ang kapanganakan ng iglesia ng Panginoon. Amen? Pansinin na araw-araw dinadagdag ng Diyos sa iglesia ang mga naliligtas. Hindi sila pumapasok sa iglesia para maligtas. Kaya kung sinasabi mo, papasok ako sa iglesia para maligtas. Wala sa iglesia ang kaligtasan. Ito ay na kay Jesus. Ulitin ko, wala sa iglesia
ang kaligtasan. Ito ay na kay Jesus. Kaya yung mga tao sinasabi nila, pumasok ka sa iglesia, maliligtas ka. Yun ay kasinungalingan. Wala sa iglesia ang kaligtasan. Yung mga tao dinala ng Diyos sa iglesia, ligtas na. Kaya ang iglesia hindi nakapagliligtas. Ang church hindi nakapagliligtas. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ang church hindi nakapagliligtas. Kapag ikaw ay naligtas, nilalagay ka ng Holy Spirit sa church. Tama ba? Naniniwala kayo? Okay. Sa Gawa chapter 2 verse 4, balikan natin. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Yun nga, na nagkaroon ng dila ng apoy, napuspos sila ng Espiritu. At nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Bakit? Okay, sabi sa Gawa, chapter 2, verses 5 to 13. Nang panahon ding yon, doon sa Jerusalem, ay may mga reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Di ba umuwi sila sa Jerusalem para i-celebrate ang Pentecost? Kasi ang mga Hudyo, they have seven holy feasts at isa sa mga pinagdiriwang nila ang Pentecostes. Kaya yung mga Hudyo sa iba't ibang bansa, nag-uwian sa Jerusalem. No? Pagkarinig nila sa ugong, pagkarinig nila sa ugong na yon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kani-kanilang wika. So hindi to salita na hindi mo maintindihan, yung walang katuturang salita. Ito'y lengguwahe. Narinig nila, bagamat galing sila sa iba't ibang bansa, pero pinagkalooban ng banal na Espiritu ng kakayanan na magsalita ng iba't ibang wika yung mga alagad. Kaya narinig ng mga tao doon. Pagkarinig nila sa ugong, na yun, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kamangha-manghang wika, ang sukdulang biyaya ng Diyos. Kamangha-mangha ang magandang balita ng Panginoong Hesus. Hindi ba kamangha-mangha ang magandang balita ng Panginoong Hesus? Sinabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ano ba sa atin? Ang iba sa atin ay taga-Parthia, Medea at Elam. Meron ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cirene. Meron ding mga taga-Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na naikayat sa reliyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Creta at Arabia. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin. Sabi natin lahat, wika natin. Hindi to basta-basta sinasalita ng mga mananampalataya. Yun ay wika na naintindihan ng mga tao doon. Parang United Nations, no? Tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Namangha talaga ang lahat ng tao roon at dahil hindi nila naunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mananampalataya. Sinabi nila, lasing lang ang mga yan. Kaya si Apostol Pedro tumayo, sinabi niya, maaga pa para uminom kami. Hindi kami lasing.
ito'y katuparan ng sinabi ni Joel, sa aklat ni Joel, sa hula ni Joel, na darating ang time na magsasalita ng iba't ibang wika ang mga mananampalataya. Itong dahilan kaya pinanganak ang iglesia. Noong mangaral si Apostol Pedro, marami ang naligtas at tinanggap si Jesus dahil nagsalita ang mga alagad sa wikang naintindihan nila at ipinahayag ang mabuting balita ng grace o kaligtasan lamang sa pamagitan ng pagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya mahalaga na magdesisyon ng tao na makarinig ng gospel. Sa ating panahon, tulad din ng panahong yon, mahalaga na ang tao ay magdesisyon na makapakinig ng mabuting balita. Amen? At habang siya ay nakikinig at naintindihan ang kanyang pinakinggan, bibigyan siya o pagkakaloban siya ng pananampalataya ng Diyos para siya ay maligtas. So kailangan magdesisyon ng tao na makinig ng mabuting balita. At kapag siya'y nakinig ng mabuting balita, binibigyan siya ng Panginoon ng pangunawa para maintindihan ang mabuting balitang pinakinggan niya. At pagkakaloban siya ng Diyos ng pananampalataya. Mananampalataya siya dun sa mabuting balitang napakinggan niya. At siya'y maliligtas. Kahit sino pa siya, kahit anong nakaraan niya, kahit anong kasalanan pa nagawa niya. Kapag siya'y sumampalataya sa mabuting balita tungkol kay Kristo na binayaran ng kasalanan, inilibing at nabuhay muli, siya'y maliligtas. Amen po. Ang pangunahing tema ng aklat ng mga gawa ay kapanganakan ng iglesia, hindi speaking in tongues. Ang pangunahing tema ng aklat ng mga gawa ay kapanganakan ng iglesia o iglesia. Hindi speaking in tongues. Sa aklat ng mga gawa, makinig kayo, nabanggit ang church ng 19 na beses. Nabanggit ang church ng 19 na beses. At ang churches, 13 beses. 19 at 13 equals? How many? 19 plus 13. Akala ko nakalimutan nyo ng mathematics eh. Dahil absent kayo ng tinuro eh. 19 plus 32 times binanggit ang church o ang iglesia. Samantalang, ang speaking in tongues ay 3 beses lang. Sa Gawa chapter 2, chapter 10 at chapter 19. Ang speaking in tongues ay sideline lang. Sabihin natin sideline. Hindi mainline. Pero ginawa ng mga charismatics at Pentecostals na pangunahing doktrina nila ito. Para suportahan yung ginagawa nilang speaking in tongues. Ito ang kanilang paniniwala. Pero hindi ito ang pangunahing tema ng aklat ng mga gawa. Naintindihan nyo? Anong pangunahing tema ng aklat ng mga gawa? Ha? Oh, ang pangunahing tema ng aklat ng mga gawa ay church o kapanganakan ng church. Ang speaking in tongues, ilang beses lang binanggit sa aklat ng mga gawa? 3. 32 times kontra 3. Anong main line? The birth of the church. Ngayon, alam nyo na, kaya hindi na kayo madadaya. Hindi na kayo madadaya kapag sinabing wala kang kaligtasan pag hindi ka nag-speaking in tongues. No? Na hindi ka pa baptized ng Holy Spirit kapag hindi ka nag-speaking in tongues. Totoo ba? Hindi ka pa baptized ng Holy Spirit kapag hindi ka nag-speaking in tongues? Ha? Mahalagang tandaan na kaya nagsalita ng iba't ibang wika ang mga alagad ni Jesus ay upang maintindihan ng mga tao na galing sa iba't ibang bansa ang mabuting balita ng kaligtasan dahil sa biyaya sa pamamagitan ng
pagtitiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At dahil dito, isinilang ang iglesia sa pamagitan ng mga taong araw-araw ay dinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia dahil sila ay ligtas na. So, ang pinakapangunahing tema ng Acts ay ang kapanganakan ng iglesia. Ang speaking in tongues, ibig sabihin ni just a means to fulfill the will of God. Dahil sa pamagitan ng speaking in tongues ng mga alagad, naintindihan nila ang ebanghelyo. Kaya tinanggap nila ang Panginoong Yesus. Kaya yun ang simula ng iglesia. Saan nagsimula ang iglesia ng Diyos? Saan? Lakas natin. Okay, tanungin ko kayo ulit. Parang hindi pa sold out na. Diba? Saan nagsimula ang kapanganakan ng iglesia ng Diyos? In the book of Acts. Now, may 5 katotohanan dapat nating malaman tungkol sa bautismong ito. Amen. 5 katotohanan. Gusto kong isa puso ninyo at isa isip niyo mabuti. Makintal sa ating isipan. Ito ang 5 katotohanan. Actually, kanina yung pinipreach ko, introduction pa lang eh. Ngayon pa lang ako mag-main points eh. Okay, number 1. Lahat ng mananampalataya ay nabautismohan ng Holy Spirit. Taas ang kamay dito ng mananampalataya. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nabautismohan ka na. Amen? Nabautismohan ka na. Kaya hindi ka na maghihintay pa. At the moment of salvation, kapag tinanggap mo si Kristo, binautismohan ka ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, tayong lahat, ibig sabihin lahat ng Kristiyano, lahat ng born again, lahat ng ligtas, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismohan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Babautismohan pa lang o binabautismohan pa lang? Past tense na. Tandaan natin, past tense. Nabautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Di isang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Sa ibang translation, isang espiritu ang ininom nating lahat. Kaya tapos na. Lahat ng mananampalataya ay nabautismohan ng Holy Spirit. That is my first point. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, nanampalataya kay Jesus, ikaw ay nilagay ng Holy Spirit sa kanyang katawan, katawan ni Kristo, para ikaw ay maging miyembro ng katawan. Number 2, ang baptism ng Holy Spirit ay nangyari na, hindi mangyayari pa lang. Hindi to second work of grace. Antimano, sabi ko nga, pag tinanggap mo si Kristo, at the moment of salvation, binabautismo ka ng banal na Espiritu. Amen? Maring hindi nyo alam ito, pero ito ang katotohanan. Sabi pa rin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismohan sa isang Espiritu upang maging isang katawan at isang Espiritu na Espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Number 3, ang Holy Spirit ang nagbabautismo. Alam nyo, yung Holy Spirit baptism, ito'y sinasalarawan ng bautismo sa tubig. Amen? Sabi natin, sinasalarawan. Symbolic lang yung bautismo sa tubig. Akala ng mga tao, pag nagpabautismo ka sa tubig, maliligtas ka.
Hindi, simbolo lang yun. Nung aktual na nangyari sa'yo, nung binautismohan ka ng Holy Spirit. Kung yung pastor, halimbawa, yung pastor ilulubog ka sa tubig, yung pastor ay parang Holy Spirit. Tapos, yung tubig, yun yung katawan ni Kristo. Amen? Naintindihan ninyo? Kaya yung bautismo sa tubig ay larawan lang. Pag may sunog, maliligtas ka ba kapag itinapat mo yung larawan ng fire extinguisher sa apoy? Tanungin ko kayo, mamamatay ba yung apoy? Tinapat mo yung larawan ng fire extinguisher? Oh, ganun din. Ang water baptism, larawan lang nung aktual na nangyari nang ikaw ay binautismo ng Holy Spirit sa katawan. Amen. Kaya nga sabi sa Epeso may isang bautismo Hindi to bautismo sa tubig. Ang sinasabing iisang bautismo, yung baptism ng Holy Spirit. Amen? Dahil tayo mga Kristiyano, iba-ibang paniniwala natin sa baptism and water baptism. May naniniwala na wiwisikan ka lang. May naniniwala na bubuhusan ka ng tubig. May naniniwala naman sa atin na ilulubog ka. Di ba? So hindi pare-pareho Pero sabi sa Epeso, may iisang bautismo. Yun ay baptism ng Holy Spirit. Amen. Number 4. Inilalagay tayo ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Yun ang katotohanan number 4. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismohan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Amen. Ang tinutukoy dito ay yung Universal Church. Dahil kung local churches, hindi lang marami. Pero ang tinutukoy dito yung isang katawan, yung Universal Church. At isang Espiritu ang tinanggap nating lahat. Tinagay tayo ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Kaya, alam mo, kapatid, ang buhay Kristiyano ay may kabuluhan. Dahil nilalagay ka sa katawan para doon ka, ibig sabihin doon ka lumago, doon ka mag-mature. At nilalagay ka ng Holy Spirit sa mga local church. Kaya pag ako naniniwala, walang Kristiyano na walang local church. Sabihin natin, walang Kristiyano na walang local church. Hindi ka naging Kristiyano para maging Lone Ranger. Kapag Lone Ranger ka, kasama mo si Tonto. Walang Kristiyano na Lone Ranger. Inilalagay ka sa church, local church. May church ka, may pamilya kang kinabibilangan. Meron kang church na committed ka ron kahit na anong mangyari. Sumusuporta ka sa mga tithes and offerings. Naglilingkod ka, pinatitibay mo ang church. Number 5. Truth number 5. Pinananahanan ng Holy Spirit lahat ng sumampalataya o nagtiwala kay Kristo. Kapag ikaw ay nagtiwala, ulitin ko, nagtiwala kay Kristo, pinanahanan ka ng Holy Spirit. Kahit na saang denominasyon, maski hindi ka nag-speaking in tongues, kapag ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, na nakaranas ka na nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus, naging bagong nilalang ka dahil kay Kristo, ikaw ay nilalagay ng Holy Spirit sa church. Binabautismohan ka ng Holy Spirit lahat ng sumasampalataya o nagtiwala kay Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, sabi sa 1 Corinthians 12:13, o malaya, alipin o malaya, ay nabautismohan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. At isang Espiritu rin ang tinanggap natin. Alam nyo,
may tinatawag na corporate. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Talking about the church. Katayong lahat na nananahan ng Holy Spirit sa atin. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ang sino mang magwasak, wawasak sa templo ng Diyos, ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong yun ay walang iba kundi kayo. Tayo ay church. We are the corporate church. Lahat tayo pinanahanan ng Espiritu. Pero meron tinatawag na personal. Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Hindi ba't ang katawan ninyo, talking about personal, kanina, corporate, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu, na banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Kaya nga kapag inilagay ka ng Holy Spirit sa kanyang katawan, ikaw ay binabanal ng Holy Spirit. Hindi ka na namumuhay na parang taga-sanlibutan. Amen. Walang Kristiyano na namumuhay na taga-sanlibutan. Banal ka na sa iyong mga gawi. Banal ka na sa inyong pag-iisip. Banal ka sa inyong pananalita. Banal ka sa iyong mga ginagawa. Dahil na naglagay sa iyo, Holy Spirit. Holy, banal. Naintindihan nyo? Kaya tandaan ninyo, ang church may corporate, tayong lahat. Meron ding personal. Bawat isa sa atin, tinatahanan ng Holy Spirit. Sige, palakpakan natin. Amen. May natutunan kayo ngayong araw na to. Okay, dadako tayo sa life application. Mahalaga itong life application eh. Paano natin i-apply itong natutunan natin sa ating buhay? Kaya may life application. Di ba? Gano'n man kaganda ang biton, pag hindi mo in-apply, hindi kikintab ang sapatos. Di ba? Tama? Kaya nga i-apply natin. Sabihin natin i-apply. Life application na tayo. Ephesians chapter 4, verse 16. Yung ating scripture reading. At sa pamumuno niya, sa pamumuno ni Jesus, ang lahat ng bahagi ng katawan ay nawalang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan at sa pagganap ng bawat tao sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Alam nyo, kinumpara tayo sa isang katawan. Di ba katawan natin maraming bahagi? Iba-iba ang gamit. Ibang gamit ng mata, ibang gamit ng kamay, ibang gamit ng paa. So ibig sabihin, iba-iba tayo. Pero iisang katawan tayo. Amen. Ngayon, meron akong dalawang katanungan. Alam mo ba ang bahagi mo sa katawan ni Kristo? Alam mo ba ang bahagi mo sa katawan ni Kristo? Hello? Alam mo ba ang bahagi mo sa katawan ni Kristo? Kasi kung hindi mo alam ang bahagi mo sa katawan ni Kristo, parang useless Christian ka. Kailangan, alam mo ang bahagi mo sa katawan ni Kristo. Alam mo kung kamay ka, alam mo kung tenga ka, alam mo kung mata ka, alam mo kung ilong ka, alam mo kung bibig ka. Alam mo ba ang bahagi mo sa katawan ni Kristo? O tayo, Kristyanuhan lang. Yaki kunyari dumadalo, pero wala tayong, hindi natin alam ang bahagi natin sa katawan ni Kristo. Dapat alam natin ang bahagi natin sa katawan ni Kristo. Meron bang useless na bahagi sa katawan natin?
Oh. Nakita nyo? Alam mo ba ang bahagi mo sa katawan ni Kristo? Pangalawang tanong, ginagawa mo ba ang tungkulin mo bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Ginagawa mo ba ang tungkulin mo bilang bahagi ng katawan ni Kristo? O dumadalo ka lang ikaw yung tagaupo pag Sunday, pagkatapos uuwi, hindi mo ginagawa ang tungkulin mo. Alam natin yung ibang mga kapatiran may kanya-kanyang tungkulin. Nakikita natin linggo-linggo, nandito sila. Ginagawa mo ba ang tungkulin mo sa bahagi ng katawan ni Kristo? Tanungin natin ang ating sarili. Alam niyo po, nung iba na ngayon New Testament kaysa nung Old Testament, ang Diyos kumikilos noon sa mga personalidad, katulad ni Abraham, katulad ni Moses. Pero sa New Testament, ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng katawan, sa pamamagitan ng iglesia. Ang iglesia ang gumagawa ng gawain ni Kristo. Tulong-tulong tayo. Nagtutulungan tayo. O ang attitude natin, bahala na sila dyan. Ganun ba ang attitude natin? Bahala na sila dyan, di ako sasama dyan. Ginagawa ba natin ang ating tungkulin sa katawan ni Kristo? Kapag ginagawa natin ang tungkulin natin sa katawan ni Kristo, nang may pag-ibig, dahil mahal natin ang Panginoon, dahil siyang unang umibig sa atin, at mahal natin ang kapatiran, lalago at lalakas ang iglesia ng Panginoon. Kaya wag natin tingnan na kukonti lang tayo. Kapag ginagawa natin ang ating katungkulan sa katawan ni Kristo, dadami tayo. Gusto niyo bang dumami? Gawin natin ang ating tungkulin at alamin natin kung anong bahagi natin sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Ngayon, kung hindi ka pa bahagi ng katawan ni Kristo, hindi mo pa tinatanggap, hindi ka pa seryoso na tinatanggap mo ang Panginoon, ito na ang oras na isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ito na ang oras na sumampalataya ka kay Kristo para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito na ang oras. Sabi ni Pablo, behold, today is the day of salvation. Ang kaligtasan na hindi bukas, hindi sa isang bukas, hindi sa isang taon. Ang kaligtasan ay ngayon. Kapag narinig mo ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa iyo, nilibing dahil namatay nga siya at nabuhay maguli para ikaw ay mapatawad, ikaw ay mapawalang sala. Kapag narinig mo yung katotohanan yun, yun ang oras na tatanggapin mo ang kaligtasan kung aangkas ka, magtitiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga, I challenge everyone, kung hindi mo pa tinatanggap ng seryoso ang ginawa ni Kristo, ito na ang oras para ikaw ay maging bahagi ng katawan ni Kristo. Magkaroon ng kabuluhan ang buhay mo. Alam mo, kahit na marami kang pera, kahit na matalino ka, kahit magandang trabaho mo, kapag si Kristo wala sa buhay mo, walang kwenta ang buhay mo. Walang katuturan ang buhay mo. Parang ikot ka lang na ikot. Walang pupuntahan ang buhay mo. Dahil wala si Kristo sa iyo. Walang kahulugan ang buhay mo. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, sumampalataya ka sa anak ng Diyos na nagmahal sa iyo, nung makasalanan pa lang tayo, binigay niya ang buhay niya. Namatay siya sa krus. Hindi niya inintay na magpakabait tayo. Makasalanan pa lang tayo, namatay na siya sa krus. Binayaran ang kasalanan natin. Hindi ba natin tatanggapin? Hindi ba natin pananampalatayanan yung ginawa ng Panginoon sa atin? Yung kabutihan ng Diyos sa atin? Amen. Kaya nga, I challenge you, maging kagamit-gamit tayo sa katawan ni Kristo. Gawin natin ang ating tungkulin. Halimbawa, nagbigay ng tungkulin sa atin. Gawin natin ang ating tungkulin ng taos sa puso, hindi tayo napipilitan. Gawin natin ang ating tungkulin na hindi tayo kinokonsensya.
Alam mo, wala nang pinaka-fulfillment sa buhay, kundi yun tayo ay gamitin ng Panginoon. Amen. Wala nang pinakamaganda, kundi gamitin tayo ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, I challenge kung sino man ang hindi pa tinatanggap ang Panginoong Yesus. Ito na ang oras para tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Tatanggapin mo ang bautismo ng banal na Espiritu. Ilalagay ka sa iglesia ng Panginoon. Magiging kagamit-gamit ang buhay mo. Magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo. Amen. And remember, itong iglesia ang babalikan ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa rapture. Amen. Tumayo tayong lahat. Tayo manalangin. Salamat po, Amang Diyos na nasa langit, sa katotohanan ng aming tinanggap sa araw na to. Salamat po sa banal na Espiritu na nagbabautismo sa amin upang kami maging kabilang sa katawan sa iglesia ng Diyos. Salamat po, Panginoon, na kami kabilang sa mga inililigtas mo. Panginoon, marami pong salamat. Ito'y biyaya mo lang sa aming buhay. Hindi sa aming ginawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Yesus. Lord God, salamat po na naging makabuluhan ang mga buhay namin. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay namin. At Panginoon, kinocommit namin ang aming sarili patuloy sa gawain ng iglesia. Lord God, kung sino man hindi nakakaalam ng kanyang katungkulan sa iglesia, paalam mo po, Panginoon. Paalam niyo po sa Kanya. Bigyan mo ng karunungan. Bigyan mo ng pangunawa na maunawaan niya ang kanyang katungkulan. Yung kanyang posisyon sa iglesia mo po. At tulungan mo kami na sa iyong biyaya, gawin namin ang aming katungkulan ng kusang loob na hindi napipilitan. Salamat po, Ama. Isang pribilehiyo po na gamitin mo kami. Sino ba kami para gamitin mo? Panginoon, salamat po, Amang Diyos, sa biyaya mo sa buhay namin. Binigyan mo ng kabuluhan ang buhay namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin ang papuri, ang kaluwalhatian sa iyo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, kasama ang banal na Espiritu, iisang Diyos na naghahari, magpakailan-kailan paman. Amen. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Amen. Kaya wag natin iisipin, kailangan patungan ako ng kamay ni pastor. Hindi si pastor ang nagbabautismo. Hindi yung mga leader. Ang Holy Spirit ang nagbabautismo sa iyo. Kaya wag natin iisipin. Kasi may magawain Pag hindi ako mapatungan ng kamay na aming pastor, hindi ako mababaptize ng Holy Spirit. Kalokohan yun. Amen. Sandaling maligtas ka, baptize ka na ng Holy Spirit. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, nung maligtas ka, baptize ka na ng Holy Spirit. Hindi ka na maghihintay pa. I am baptized by the Holy Spirit. I belong to the body of Christ. I'm a fruitful part of the body of Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos.